Ang karinderyang ito ay laging matao, mura, masarap at ligtas, ayon sa lahat. Hanggang isang gabi, may lumabas na malansang amoy mula sa kusina nito. Hindi amoy bulok kundi amoy sariwang dugo. Nakita ng pulisya ang karne na walang pagkakakilanlan. Ang may-ari ay nawala at isang tanong ang bumabagabag sa mga taga-Maynila hanggang ngayon. Gaano na katagal natin ito kinakain? Sa isang maliit na bayan sa Laguna, isang simpleng karinderya ang laging puno ng mga customer. Mula umaga hanggang gabi, ang mga upuan sa harapan ng karinderya ay bihira lang mawala ng tao. Mga driver ng jeep, mga manggagawa sa pantalan, mga tindera sa palengke, at maging ang mga opisyal ng barangay ay minsan nakikitang kumakain doon. Ang mababang presyo ang pangunahing dahilan, kasunod ang lasa ng karne na sinasabing kakaiba. Mas malambot, mas masarap at nagpapabalik sa mga tao. Walang kapansin-pansing karatula, isang lumalang na banner na may pangunahing menu ng baka na may espesyal na timpla. Sa labas, lahat ay tila normal, halos nakakainip. Ngunit, ang mga residente na nakatira sa paligid ng karinderya ay nagsimulang mapansin ang isang bagay na hindi maipaliwanag ng simpleng lohika. Bawat gabi, kapag dapat tapos na ang pagluluto, ang amoy ng lansa ang lumalabas. Hindi amoy bulok na karne o amoy nasunog na pampalasa. Ang amoy ay matalim at malamig tulad ng basang metal na matagal nang nakaimbak. Dahan-dahan itong dumating, sumisingit sa siwang ng bintana, dumidikit sa dingding, at pagkatapos ay nawawala bago magbukang liwayway. Ang mga batang naglalaro sa eskinita ay madalas na nagtatakip ng ilong at tumatakbo pauwi. Nagpapanggap ang mga matatanda na walang pakialam, sinasabing amoy imburnal o tira-tirang karne. Kumalat ang mga isyu ng walang direksyon. May nagsabi na masyadong matagal iniimbak ng may-ari ang karne. May nagbirong tungkol sa itim na mahika at pagkatapos ay tumawa para takpan ang takot. Ilang residente ang sumubok na sitahin ng maayos, ngunit laging sinasagot ng walang ekspresyong ngiti at maikling pahayag. Ang may-ari ng karinderya ay kilalang magiliw sa harap ng mga customer, ngunit sarado sa labas ng oras ng operasyon. Bihira siyang makitang nakikisalamuha, hindi kailanman sumasama sa ronda, at laging nagsasara ng karinderya sa tamang oras. Maliban sa ilang gabi kung kailan maningas pa rin ang ilaw ng kusina hanggang gabi. Dahan-dahang lumitaw ang iba pang maliliit na kakaibahan. Bihira nang makita ang truck na naghahatid ng karne na humihinto doon. Kung dumating man, hindi tiyak ang oras. Kadalasan ay malapit na ang hating gabi. Walang logo ng supplier, walang resibong nakita. Ang mga residente na nagkataong gising ay umamin na nakarinig ng tunog ng mabibigat na bagay na hinihila mula sa likod ng karinderya, kasabay ng tunog ng pintuan ng bakal na isinasara ng nagmamadali. Kinabukasan, muling matao ang karinderya, na parang hindi nangyari ang nakaraang gabi. Sa hapagkainan, ang usapan tungkol sa malansang amoy ay laging nagtatapos sa awkward na katahimikan. Bawat isa ay may dahilan para manahimik. Ang karinderya ay nagpapakain ng maraming tiyan sa abot-kayang presyo. Ang pagbibintang ng walang ebidensya ay nangangahulugang pagputol ng matagal ng pinagkakatiwalaang pinagmulan. Saka, sino ang gustong maging unang mali? Sa maliit na bayan, ang tsismis ay maaaring bumalik bilang bumerang. Isang ina na ang bahay ay nasa likod mismo ng karinderya ang minsan sumubok na magsumbong sa kapitan ng barangay. Nagreklamo siya tungkol sa amoy na nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo at hirap sa pagtulog. Ang ulat ay naitala ngunit hindi kailanman nasundan. Makalipas ang ilang araw, namigay ang karinderya ng libreng packed lunch sa isang kaganapan sa barangay. Ang mga ngiti at pasasalamat ay umagos at ang mga reklamo ay nalunod sa gitna ng dami ng tao. Gabi-gabi, patuloy na dumarating ang amoy. Minsan mas malakas, minsan halos hindi na amoy. Natutunan ng mga tao na baliwalain ito, tulad ng pagbaliwala sa tunog ng tren na dumadaan araw-araw. Kinumbinsi nila ang kanilang sarili na ang takot ay resulta lamang ng imahinasyon. Na ang karne na kinakain nila ay baka pa rin tulad ng nakasulat sa banner. Na mas mahalaga ang busog na tiyan kaysa sa mga tanong na makagugulo sa katahimikan. Ngunit sa likod ng ugali na binuo upang makatawid, patuloy na lumalaki ang pagkabalisa. Ilang loyal customers ang nagsimulang mapansin ang mga detalye na dati ay hindi napapansin, ang tekstura ng karne na masyadong magkapareho, ang mga hiwa na laging malinis, at ang kawalan ng maliliit na buto na karaniwan ng nakasiksik. Ang mga tanong ay lumitaw sandali at pagkatapos ay winawaksi ng maikling tawa. Walang nangahas na itago ito ng matagal.
Ang karinderya ay nanatiling matao, ang issue ay nanatiling kumakalat, at ang malansang amoy ay tapat tulad ng anino, patuloy na bumabalik bawat gabi. Naghihintay ng sandali kung kailan ang tapang ay tuluyang mananaig sa pangangailangan na magkunwaring ligtas. Sa nakalipas na ilang buwan, ang pagkawala ng mga tao ay nagsimulang maging isang pattern na mahirap baliwalain, bagamat hindi kailanman talaga pinag-uusapan. Hindi sila mga lumang residente. Karamihan ay mga dayuhan na pansamantalang nananatili, mga casual laborers na natutulog sa palengke, mga busker na minsan nakikita sa traffic light, o mga taong may record ng buhay na naputol na sa maraming lugar. Isang araw na roon sila, kinabukasan wala na. Walang anunsyo ng pagkawala, walang flyer, walang pamilya na dumating upang magtanong. Sa maliit na bayan na yon, sanay ang mga tao na makakita ng mga bagong mukha na dumarating at umaalis. Ang maliit na pantalan at ruta ng kalakalan ay nagpapanatili sa paggalaw ng mga tao. Itinala ito ng pulisya bilang karaniwang urbanisasyon. Ang mga tao ay lumilipat upang maghanap ng trabaho, nabibigo at pagkatapos ay umaalis muli. Hindi rin gaanong nagbago ang datos ng populasyon dahil ang mga pangalang iyon ay bihira lang na itala ng opisyal. Nang walang malinaw na pagkakakilanlan, ang pagkawala ay naging isang pangyayari na hindi kailanman talaga nangyari. Ilang residente ang napansin ang maliit na pagkakaiba. Isang matandang busker na karaniwang natutulog sa labas ng simbahan ay hindi na nakita. Ang lalaking may luma na sombrero na madalas kumakain sa murang karinderya malapit sa palengke ay nawala nang hindi nagpapaalam. Isang babaeng dayuhan na nagtatrabaho ng part-time sa mga stall ay hindi na rin bumalik pagkatapos ng isang gabi. Lumitaw ang mga tanong, ngunit laging humihinto sa labi. Sa lugar na ganoon, ang labis na pagtatanong ay kadalasang nangangahulugan ng pag-imbita ng problema. Ang lokal na istasyon ng pulisya ay nakatanggap ng isa o dalawang hindi opisyal na ulat, mas parang reklamo kaysa sa formal na sumbong. Mabilis na naitala ng mga opisyal at nagtapos na ang mga taong ito ay marahil lumipat sa ibang bayan. Walang tanda ng karahasan, walang saksi, walang ebidensya. Nang walang panggigipit mula sa pamilya o sinumang may interes, mabilis na nawala ang mga kaso. Ang mga file cabinet ay nanatiling maayos na parang walang nawala. Wala ni isa ang nag-ugnay sa pagkawala ng mga taong iyon sa laging mataong karinderya. Ang karinderya pa nga ang huling lugar na madalas nababanggit sa kaswal na usapan. Marami sa kanila ang huling nakitang kumain doon, tinatamasa ang malalaking serving sa murang halaga. Ngunit ang ganitong klaseng nagkataon ay masyadong marupok para maging basehan ng hinala. Sa isang maliit na bayan, ang nagkataon ay ang pinakamadaling dahilan para tapusin ang pag-uusap. Sa paglipas ng panahon, humaba ang listahan ng mga mukha na hindi na bumalik. Bagamat hindi kailanman naisulat, pinalitan ng mga bagong tindera ang mga luma ng walang paliwanag. Mabilis na tinanggap ng mga tao ang pagbabagong iyon, tulad ng pagtanggap sa pagpapalit ng panahon. Walang kolektibong kalungkutan dahil walang sapat na matibay na koneksyon para ipagluksa. Sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang hindi mailarawang pakiramdam ng pagkabahala. Ilang residente ang nagsimulang iwasan ang maglakad ng mag-isa sa gabi. Mayroong umuuwi ng mas maaga, mayroong mas mahigpit na nagkandado ng pinto. Walang tunay na banta, tanging kutob na nakabitin sa hangin. Kapag tinanong, sasabihin nila na maayos ang lahat. Ang karinderya ay patuloy na nagpapatakbo gaya ng dati. Maliwanag ang mga ilaw, dumarating at umaalis ang mga customer. Ang may-ari ay kilalang palangiti at hindi kailanman nasasangkot sa gulo. Madalas siyang nagbibigay ng libreng pagkain sa mga taong mukhang nagugutom. Ang ugali na ito ang nagparamdam sa kanya na isa siyang maliit na tagapagbigay sa gitna ng bayan. Walang naghihinala na ang kamay na nagbibigay ay maaari ring maging kamay na kumukuha. Sa istasyon ng pulisya, hindi nagpakita ng pagtaas ang istatistika ng krimen. Ang bilang ng nawawala ay hindi gaanong mahalaga dahil hindi ito kailanman naitala bilang isang kaso. Kung walang datos, walang investigasyon. Kung walang investigasyon, walang katotohanan kailangang ilantad. Ang sistema ay tumakbo ayon sa inaasahan, mahusay sa pagbaliwala sa mga walang boses. Sa gabi, kapag nagsisimula ng tahimik ang bayan, ilang residente ang nagising sa mahinang tunog mula sa likod ng karinderya. Sumilip sila mula sa likod ng kurtina, nakakita ng mga anino na mabilis na gumagalaw at pagkatapos ay nawala. Kinabukasan,
Kinumbinsi nila ang kanilang sarili na iyon ay imahinasyon lamang, na ang mga nawawalang tao ay pumili ng ibang landas, na hindi lahat ng pag-alis ay nangangailangan ng paliwanag. Ngunit ang pinakanakakagambalang katotohanan ay ang tahimik na kamalayan na ang kanilang pagkawala ay walang binago. Patuloy na umiikot ang gulong ng bayan, busog pa rin ang mga tiyan, matao pa rin ang karinderya, at sa gitna ng abalang tila normal. Ang mga taong hindi kailanman hinanap ay dahan-dahang naging tahimik na pundasyon para sa isang bagay na mas madilim. Isang bagay na hindi pa nangangahas na pangalanan ni Numan. Ang may-ari ng karinderya ay kilalang sarado at bihirang makipag-ugnayan. Dumating siya sa bayan ilang taon na ang nakalipas na may maayos na mga administrative papers, business permit, barangay clearance. Lahat ay kumpleto, walang kakaiba sa ibabaw. Ang nakalista na pangalan ay simple at madaling matandaan, na parang sadyang idinisenyo upang hindi magdulot ng kuryosidad. Ngunit nang subukan ng mga opisyal ng barangay na usisain pa ang kanyang pinagmulan, isang formalidad lamang, huminto ang kanyang baka sa isang punto. Halos blanko ang kanyang background bago siya dumating sa Laguna, tulad ng isang pahina na sadyang binakante. Walang educational records na mapapatunayan. Walang malinaw na lumang address. Walang ni isa ang dumating na nagpakilala bilang matandang kaibigan o kamag-anak. Nagtanong ang mga residente ngunit sandali lamang. Sa maliit na bayan, madalas na dumarating ang mga dayuhan na may hindi kumpletong kwento. Inakala nilang tumatakas sila mula sa nabigong nakaraan o naghahanap lamang ng bagong kapalaran. Ang may-ari ng karinderya ay inilagay sa ligtas na kategorya, isang tahimik na dayuhan na masipag magtrabaho. Araw-araw, nakikita siya sa kusina mula sa pagbubukang liwayway. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at mahusay, na parang kabisado na niya ang ritmo ng kanyang trabaho bago pa man buksan ang karinderya. Bihira siyang magsalita maliban kung kinakailangan. Kung tatanungin tungkol sa kanyang pinagmulan, ang kanyang sagot ay laging maikli at pare-pareho, walang labis na emosyon. Malayo, anya, matagal na. Walang karagdagang kwento, walang reklamo, walang nostalgia. Ang mga empleyado na nakatrabaho niya ay hindi rin nagtatagal. Ang ilan ay umalis dahil sa personal na dahilan, ang ilan ay nawala na lang. Walang bukas na labanan, walang naririnig na pagtatalo. Ang mga umalis ay nagsabi lang na masyadong matigas ang may-ari at humihingi ng labis na pagiging detalyado. Sa kusina, walang puwang para sa pagkakamali. Lahat ay dapat ayon sa sukat, ayon sa oras, ayon sa pagkakasunod-sunod. Kapag nangyari ang maliit na pagkakamali, hindi siya nagagalit, tiningnan lang niya ito ng matagal. Isang tingin na sapat upang magpababa ng tingin ang iba at magpakita ng pagbabago ng hindi nagtatanong. Bihira siyang makita ng mga residente sa labas ng karinderya. Hindi siya sumasama sa Bible study, hindi dumadalo sa mga family gatherings ng kapitbahay, at laging wala sa mga community clean-up drives. Ngunit, hindi siya kailanman tumanggi kapag hinilingan ng donasyon. Ang pera ay ibinibigay ng walang maraming usapan, kadalasan ay mas marami pa sa hinihingi. Ang ugali na ito ang nagpaparamdam sa mga tao na huwag nang pag-usapan ang kanyang kawalan. Maaaring hindi siya bahagi ng komunidad, ngunit hindi siya nagdudulot ng problema sa sinuman. Sa likod ng dingding ng kusina, masarado pa ang kanyang rutina. Laging nakakandado ang pintuan sa likod. Walang pinapayagang pumasok ng walang direktang pahintulot. Ang mga sangkap ay dumarating ng nakabalot na. Ang may-ari mismo ang nag-check, nagtatala, at nagtatago nito. Hindi niya ipinagkakatiwala iyon sa sinuman. Ang malaking refrigerator sa sulok ng kusina ay bihira lang buksan sa harap ng ibang tao at laging isinasara muli ng maingat. Na parang may inilalagay doon na hindi dapat masyadong matagal na nakalantad sa hangin. Ilang opisyal ng barangay ang minsan sumubok na makipag-usap ng mas malapitan, umaasa na makahanap ng paraan upang mas makilala siya. Ang mga magagaan na tanong tungkol sa pamilya o mga plano sa hinaharap ay laging sinasagot ng walang ekspresyon. Sinabi niyang wala siyang sinuman, walang iniiwan, at walang naghihintay. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng walang kalungkutan, na parang simpleng pag-uulat lamang ng mga katotohanan. Pagkatapos noon, karaniwan nang nagtatapos ang pag-uusap. Ang nagpaparamdam ng pagkabahala sa ilang tao ay hindi ang kanyang pagiging sarado, kundi ang kawalan ng emosyon na kasama nito. Hindi siya kailanman nakitang talagang galit, malungkot, o masaya. Ang kanyang ngiti ay lumalabas sa tamang oras, at pagkatapos ay nawawala ng walang bakas. Ang kanyang tingin ay matalim ngunit hindi nagbabanta.
Tulad ng isang taong matagal nang natutong magtago ng isang bagay, o isang taong hindi na nangangailangan nito. Sa gabi, kapag sarado ang karinderya at nagsisimulang tahimik ang bayan, ang ilaw ng kusina ay minsan maningas pa rin. Ang kanyang anino ay nakikitang dahan-dahang gumagalaw mula sa likod ng malabong salamin. Walang musika, walang tunog ng pag-uusap, tanging tunog ng mga kagamitan na maayos na nakasalansan, at mga hakbang na sinusukat. Ang mga residente na dumadaan ay nagpapabilis ng lakad, nakaramdam ng hindi komportable nang hindi alam ang dahilan. Kinabukasan, muling nakatayo ang may-ari ng karinderya sa likod ng counter, sumasalubong sa mga customer nang may parehong saloobin tulad ng kahapon. Sa isip ng ilang residente, ang kanyang figura ay dahan-dahang naging isang misteryo na ayaw nilang lutasin. Masyadong maraming nawawalang bahagi, masyadong kaunting pakinabang kung susubukan mong hukayin. Mas madaling tanggapin ang simpleng naratibo, siya ay isang dayuhan na gustong magkaroon ng bagong buhay, masipag, at pinili ang pagiging mag-isa. Ang naratibo na iyon ay nagbigay ng ligtas na distansya sa pagitan ng kuryosidad at takot. Ngunit, ang kawalan ng kanyang nakaraan ay hindi kawalan, kundi isang espasyo na sadyang nilinis. Bawat detalye na wala ay naging pahiwatig na binaliwala. Sa maliit na bayan na iyon, natutunan ng mga tao na mamuhay kasama ang mga bagay na hindi nila naintindihan. At sa likod ng katahimikan ng isang tahimik na kusinero, ang naburang nakaraan ay naghihintay ng oras na muling humingi ng pansin. Hindi sa pamamagitan ng kwento, kundi sa pamamagitan ng kahihinatnan. Isang gabi, ang matinding amoy ay dumating ng mas maaga at mas malakas kaysa karaniwan. Dinala ng hangin ang amoy na tumusok sa ilong, malamig at matalim, na nagpatigil sa mga tao sa kanilang paglalakad. Hindi ito amoy bulok na pamilyar sa kusina. Hindi rin ito amoy na sunog na pampalasa. Ito ay ibang amoy. Amoy sariwang dugo, tulad ng bagong saboy ng tubig sa bakal, na dumikit sa lalamunan at nagdulot ng pagkahilo. Ang mga residente na pinakamalapit ay mabilis na isinara ang mga bintana. Ngunit ang amoy ay patuloy na sumisingit, tumatalbog mula sa mga dingding, at nananatili ng walang awa. Ang ilan ay hindi na kaya. Isang ina ang sumuka sa harapan ng kanyang bahay. Nagising ang mga bata na umiiyak, nagrereklamo ng pagkahilo. Sa makipot na eskinita, nagtipon ang mga tao na may maputlang mukha, nagtatanungan ng hindi nangangahas na banggitin ang salitang pareho nilang iniisip. Ang kanilang tingin ay bumaling sa isang direksyon, ang karinderya sa dulo ng kalsada na ang ilaw ng kusina ay maningas pa rin kahit hating gabi na. Ang reklamo sa pagkakataong ito ay hindi na maaaring baliwalain. Dalawang residente ang nagmamadaling pumunta sa opisina ng kapitan ng barangay, bitbit ang amoy sa kanilang mga damit. Ibinigay ang ulat ng nanginginig ang boses. Hindi normal ang amoy. Masyadong matindi, nakakasuka. Naitala ng mga opisyal ng barangay, nagtanong ng maikli, at pagkatapos ay pinahintay sila. Nag-aalangan ang mukha ng mga opisyal, na parang mayroong pinag-iisipan na hindi nakasulat sa report form ang desisyon ay ginawa upang pansamantalang pigilan ang ulat. Ang dahilan ay simple at tila makatwiran. Ang karinderya ay madalas nagbabahagi ng libreng pagkain sa mga event ng barangay, nagbibigay ng kontribusyon para sa mga handaan, at tumutulong sa mga social activities. Ang pangalan ng may-ari ay madalas na binabanggit ng may pasasalamat. Ang pagtaas ng ulat ng walang matibay na ebidensya ay pinangangambahan na magdulot ng gulo at makasira sa nabuong relasyon. Hiniling sa mga residente na maging pasensyoso. Kinumbinsi sila na ang amoy ay maaaring nagmula sa basura o pagkakamali sa pag-imbak. Patuloy na lumipas ang gabi at hindi pa rin nawawala ang amoy. Ilang residente ang sumubok na takpan ang kanilang ilong ng basang tela. Ang ilan ay piniling lumikas sa bahay ng mga kamag-anak. Sa likod ng pintuan ng karinderya, mas matindi ang naririnig na aktibidad kaysa karaniwan, tunog ng tubig na umaagos ng matagal, mga kagamitan na inililipat ng maingat, at mga hakbang na sinusukat. Walang tunog ng musika, walang tawa, tanging tahimik na trabaho na nagaganap sa ilalim ng ilaw ng kusina. Kinabukasan, humupa ang amoy na parang hindi kailanman nagkaroon. Bumalik sa normal ang kalsada. Naglakad ang mga bata papunta sa paaralan at binuksan ng karinderya ang pintuan sa tamang oras. Ang may-ari ng karinderya ay binati ang mga customer nang may parehong ngiti, naghain ng parehong menu. Walang tanda ng gulo ng nakaraang gabi. Ang mga nagreklamo ay tiningnan ng kakaiba, itinuring na masyadong sensitibo o madaling magpanik.
Ngunit mayroong nagbago. Ang tiwala na dati ay marupok ay nabasag na ngayon. Nagsimulang mapansin ng mga residente ang maliliit na detalye na dati ay binaliwala, ang mas madalas na pagtapon ng mga basurahan, ang imburnal na paulit-ulit na binubuwal, at ang mga pampalasa na masyadong matagal na inihaw na parang sinisikap takpan ang natitirang amoy. Ang mga pagsisikap na iyon ay nagpapatunay lamang ng kakaiba. Ang pampalasa na karaniwan ng nagpapainit ay ngayon ay nakakasakal. Sa barangay hall, ang naiwang ulat ay naging bulungan. Mayroong mga opisyal na nakaramdam ng hindi komportable, at mayroon ding piniling manahimik. Walang opisyal na utos na mag-imbestiga, tanging payo na magmasid. Samantala, muling matao ang karinderya. Mabilis na kumain ang mga tao, ang ilan ay hindi nag-uusap na parang gustong umalis agad. Mas malakas ang tunog ng mga kutsara na bumabangga sa pinggan kaysa karaniwan. Ilang residente ang nagsimulang magtala ng mga gabi kung kailan lumitaw ang amoy. Naaalala ang oras at direksyon ng hangin, hindi sila bumuo ng grupo, ayaw nilang maging kahina-hinala. Ito ay pag-iingat na nagmula sa takot. Bawat isa ay kumikilos ng mag-isa, nagtatago ng hinala sa kanilang isip. Sa sumunod na gabi, bumalik ang amoy. Bagamat hindi na kasing lakas ng dati, sapat na upang ipaalala, sapat na upang makaramdam ng pagkasuka ang tiyan. Muling dumating ang mga ulat, muling pinigilan. Ang parehong dahilan ay inulit ng may mas matinding tono. Ang kabutihan ng nakaraan ay binabanggit bilang isang pambalanse, na parang ang pagkabukas palad ay maaaring maging takip para sa mga tanong na lalong tumatalim. Sa gitna ng mga residente, lumitaw ang mapait na kamalayan na ang amoy ay hindi matatakpan ng anumang pampalasa, at marahil ay hindi rin matatakpan ng anumang dahilan. Sa bawat pag-ihip ng hangin sa gabi, sila ay nagpigil ng hininga, naghihintay. Hindi lang naghihintay na dumating muli ang amoy, kundi naghihintay na lumitaw ang tapang. Dahil alam na nila ngayon na mayroong isang bagay na sinusubukan na itago. At ang malansang amoy na iyon ay tapat at totoo, patuloy na sumusubok na magbigay alam. Ang lalaki ay galing sa labas ng bayan upang pansamantalang magtrabaho, umupa ng maliit na kwarto malapit sa palengke. Mula sa unang linggo, halos palagi siyang kumakain sa karinderyang iyon. Mura, mabilis, at nakakabusog, sapat na dahilan para sa isang taong nagsasaayos ng kanyang buhay. Sa simula, wala siyang inisip kundi ang kabusugan. Ngunit pagkatapos ng ilang kain, mayroong maliit na detalye na nagsimulang bumagabag sa kanyang isip. Masyadong pino ang karne, halos walang laban kapag minunguya. Ang mga hibla ay siksik at magkakapareho, hindi tulad ng baka na nakain niya sa ibang lugar. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na ito ay tungkol lang sa recipe at cooking technique. Bawat lugar ay may sariling paraan, ngunit hindi nawala ang hinala. Sa isang pagkakataon, mas maingat niyang tiningnan ang hiwa sa kanyang plato. Walang taba na karaniwan, walang matigas na bahagi na kailangang mas matagal hiwain. Lahat ay tila malinis sa isang paraan na hindi normal. Lumunok siya, pinigilan ang mga ideya na nagsisimulang lumipad ng masyadong malayo. Nang maglakas loob siyang magtanong, laging inililihis ang sagot. Binanggit ng waiter ang kalidad ng karne, ang sikretong timpla, o ang espesyal na supplier. Sumama rin ang may-ari ng karinderya sa pagngiti, mahina na tinapik ang mesa, at pagkatapos ay nag-alok ng dagdag na sabaw. Ang tanong ay nalunod sa gitna ng kontroladong pagiging magiliw. Walang pagtanggi, walang paglilinaw, tanging maayos na paglilihis. Kinagabihan, mas mabagal ang pag-uwi ng lalaki. Muling naamoy ang lansa sa hangin, mahina, ngunit sapat para ipaalala sa kanya ang hindi nasagot na tanong. Sa kanyang kwarto, sinubukan niyang kumain ng biskwit, ngunit tumanggi ang kanyang tiyan. Ang pagduduwal ay dumating, hindi dahil sa amoy, kundi dahil sa kamalayan na nagsisimulang mabuo. Naaalala niya ang mga mukha na dating nakaupo sa mga upuan ng karinderya, mga dayuhan, mga casual laborer, mga taong ngayon ay bihira nang makita. Ang alaala ay naghalo sa tekstura ng karne sa kanyang dila. Lumitaw ang takot, malamig at nakakadiin sa dibdib. Ngunit, ang pakiramdam ng pagkakasala ay unang dumating at mas mabigat. Alam niyang may nakain siyang hindi dapat, bagamat hindi pa nangangahas na pangalanan ito. Ang anino ng kutsara na paulit-ulit niyang itinaas ay naging isang pasanin na mahirap ibaba. Nakaramdam siya ng pakikilahok, kahit bilang isang mamimili lamang. Ang pasibong pakikilahok na iyon ay naging malupit at kinasusuklaman niya ito. Kinabukasan, bumalik siya sa karinderya, hindi upang kumain, kundi upang magmasid.
Umupo siya sa sulok, umorder ng inumin, at tiningnan ang kusina mula sa malayo. Ang galaw ng mga waiter ay tila normal, ngunit mayroong maliliit na paghinto na tila kakaiba. Ang pintuan sa likod ay binuksan sandali at pagkatapos ay isinara. Ang malaking refrigerator ay binuksan sandali lamang. Walang maingay na tunog, tanging tahimik na kahusayan. Sinubukan niyang makipag-usap sa ibang mga customer, nagbukas ng magaan na paksa tungkol sa lasa ng karne. Ang mga tugon na natanggap niya ay halo-halo, maikling papuri, awkward na tawa, at pag-aatubili na ipagpatuloy. Walang gustong pahabain ang pag-uusap. Na parang mayroong hindi nakasulat na kasunduan na huwag nang usisain pa ang lasa. Natanto ng lalaki na ang kanyang hinala ay hindi lang kanya. Kung hindi, marahil isa siya sa ilang tao na hindi lumaki sa bayang iyon, na hindi nakatali sa ugali ng katahimikan. Nang sumunod na gabi, nagising siya sa bangungot. Sa kanyang panaginip, ang mga plato sa mesa ay naglalaman ng mga hiwa na walang pangalan, at bawat kagat ay nagpapaliit sa silid. Nagising siya na pinagpapawisan, na may isang kaisipan na paulit-ulit, dapat siyang gumawa ng isang bagay. Ngunit ano? Ang pagre-report ng walang ebidensya ay nangangahulugang pagbubukas ng pintuan ng problema. Ang muling pagtatanong ay nangangahulugang pagkuha ng atensyon. Ang pag-alis na lang ay nangangahulugang pag-iwan ng lahat ng walang pagbabago. Pinili niya ang marupok na gitnang landas. Nagsimula siyang magtala ng oras ng pagbubukas ng karinderya, oras ng pagdating ng mga sangkap, mga gabi kung kailan lumitaw ang amoy, inilagay niya ang mga tala sa kanyang telepono, nakatago sa gitna ng mga work messages. Bawat tala ay nagdagdag ng bigat sa kanyang ulo. Hindi siya nakaramdam ng mas ligtas, tanging mas may kamalayan. Isang hapon, nakita niya ang isang dayuhan na kumakain ng mag-isa sa karinderya. Pagod ang mukha, luma ang damit. Nag-alinlangan ang lalaki, gustong magbabala, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Paano ipapaliwanag ang hinala ng hindi tunog baliw? Nang lumingon siya muli, bakante na ang upuan. Ang kanyang pakiramdam ng pagkakasala ay tumigas, naging isang bagay na hindi na maaaring baliwalain. Sa sumunod na mga araw, huminto siya sa pagkain ng karne. Mahina ang kanyang katawan, hindi mapakali ang kanyang tulog. Sa bawat pagdaan sa karinderya, ang amoy ng pampalasa na hinaluan ng lansa ay nagpaparamdam sa kanya ng pagkasuka. Natanto niya na ang takot ay hindi na tungkol sa kanya, kundi tungkol sa mga taong patuloy na dumarating ng walang alam. Binago siya ng kamalayan na yon. Hindi na siya neutral na saksi. Sa isang punto, naintindihan niya na ang katotohanan ay hindi laging lumalabas bilang malaking malinaw na ebidensya. Minsan ito ay dumarating bilang kaalaman na hindi mabubura, ang masyadong pino na tekstura, ang inililihis na sagot, ang amoy na ayaw umalis. At ang kaalaman na iyon ay humihingi ng pagpili. Sa maliit na bayan na nabubuhay sa katahimikan, ang pagpili na iyon ay mapanganib. Ngunit para sa lalaki, ang katahimikan ay naging mas mabigat na kasalanan. Ang investigasyon ay isinagawa ng walang anunsyo, walang police line, walang pansin. Ang mga opisyal ng barangay at 2 pulis ay dumating bago magbukang liwayway, pinili ang oras na dapat sarado ang karinderya at tahimik ang kalsada. Hindi sila nagdala ng maraming tao. Tanging isang ekstrang susi na nakuha mula sa may-ari ng gusali at isang pangkalahatang administrative inspection order. Ang layunin ay hindi ang paghuli, kundi ang makita, upang masiguro lamang na ang iniulat na amoy ay may makatuwirang paliwanag. Dahan-dahang binuksan ang pintuan sa harap. Ang kainan ay tila malinis, maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga upuan, maingat na pinunasan ang sahig. Walang kakaiba. Ang kusina sa likod ay mahigpit na nakakandado. Nagtinginan ang mga opisyal at nagpasya na buksan. Nang bumukas ang pintuan ng kusina, sumalubong ang malamig na hangin na may halong amoy, tulad ng mga nakaraang gabi. Matalim, tumutusok at hindi ganap na natatakpan ng pampalasa. Binuksan ang ilaw. Kumikinang ang mga stainless steel na mesa, maayos na nakasabit ang mga kagamitan, lahat ay tila ayon sa pamantayan. Ang kaayusan na yon ay nagdulot ng pagkabahala. Na parang bawat bagay ay nasa lugar na matagal nang itinakda. Sa sulok ng kusina ay nakatayo ang isang malaking refrigerator na walang label, simple at mahigpit na nakasarado. Walang supplier sticker, walang tala ng temperatura, walang schedule ng distribusyon, tanging malamig na ibabaw na nagre-reflect ng ilaw. Ang refrigerator ay binuksan ng maingat.
Sa loob nito ay nakasalansan ang mga hiwa ng karne sa mga transparent na lalagyan, maayos, pare-pareho, at may petsa na hindi tugma sa schedule ng anumang supplier. Walang malalaking buto, walang ulo, walang tanda ng pinagmulan, tanging mga hiwa na handa ng lutuin, nilinis, pinaghiwalay, at inimbak ng may pagiging tumpak. Nagpigil ng hininga ang mga opisyal. Mabigat ang katahimikan, hindi dahil sa nakita, kundi dahil sa kawalan. Hiningi ang listahan ng mga supplier. Ang mga tala na ibinigay ay hindi tumugma sa nilalaman ng refrigerator. Ang mga pangalan ng supplier ay nakatala, ngunit ang dami at dalas ng paghahatid ay hindi magkasundo. Mayroong pagkakaiba na hindi maipaliwanag. Nang tanungin, wala ang may-ari ng karinderya. Ang natitirang empleyado ay umamin na wala silang alam, sinasabing ang mga sangkap ay dumating na nakabalot at direkta ng ininspeksyon ng may-ari. Walang nangahas na tumingin ng matagal sa refrigerator. Kumuha ang mga opisyal ng sample, itinala ang temperatura, at pinikturan ang nilalaman ng refrigerator. Ang proseso ay isinagawa ng mabilis at tahimik. Walang sirena, walang gulo. Alam nilang ang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkabahala. Sa labas, ilang residente ang sumilip mula sa likod ng kurtina, nakikita ang ilaw na gumagalaw sa kusina na karaniwang sarado. Kinaumagahan, nagising ang maliit na bayan na may pakiramdam ng pagkabahala na mahirap ipaliwanag. Ang paunang resulta ng investigasyon ay nagdagdag ng kalituhan. Walang tugma sa mga datos ng lokal na supplier. Ang administrasyon ay magulo, ngunit sadyang ginawa. Sapat na maayos para magmukhang lehitimo, sapat na maluwag para mag-iwan ng butas. Nagsimulang mapansin ng mga opisyal ng barangay na ito ay hindi kapabayaan, kundi isang pattern. Ang refrigerator na walang label ay hindi lamang imbakan, kundi sentro ng isang bagay na planado. Ang balita ng investigasyon ay hindi inihayag ng lantaran. Pansamantalang isinara ang karinderya dahil sa teknikal na dahilan. Isinabit ang isang bagong banner na nagsasaad ng pagpapabuti ng mga pasilidad. Nagtanong ang mga residente, ngunit walang opisyal na sagot. Ang ilan ay nakaramdam ng pagkaaliw, ang iba ay nag-aalala. Nawala pansamantala ang malansang amoy, ngunit nanatili ang anino nito. Sa likod ng muling nakakandadong pintuan ng kusina, lumitaw ang bagong kamalayan. Sa lahat ng panahong ito, nilinlang sila ng kaayusan. Ang nakatagong refrigerator ay naglalaman ng higit pa sa mga hiwa na walang pangalan. Naglalaman ito ng ebidensya kung gaano kadali ang isang nakakatakot na bagay ay magpanggap bilang rutina. Nang walang ulo, walang pagkakakilanlan, walang kwento. Ang mga hiwa na iyon ay humahamon sa mga opisyal na sagutin ang mas malaking tanong, hindi lang kung saan nagmula, kundi gaano katagal nang pinapayagan ang sistemang ito na gumana. Nagsimulang ihanda ang opisyal na investigasyon, kinokolekta ang mga dokumento, inilalarawan ang mga saksi, at sinusubaybayan ang ruta ng distribusyon. Ngunit, isang bagay ang malinaw na sa mga nagbukas ng kusina noong gabing iyon. Kapag ang ebidensya ay pinaghiwalay sa pagkakakilanlan, ang krimen ay naging tahimik at mahusay. At sa maliit na bayan na sanay sa pagtitiwala sa kaayusan, ang refrigerator na walang label ay nagbukas ng pintuan patungo sa katotohanan na hindi na maaaring isara. Ang resulta ng forensic ay dumating ng walang paligoy-ligoy. Kinumpirma ng sample na ipinadala sa provincial laboratory ang isang bagay na kinatatakutan mula pa sa simula, ngunit iniiwasang banggitin, ang karne ay hindi baka. Ang pahayag na iyon ay tuyo na nakasulat sa test result sheet na may mga teknikal na termino na hindi na kailangang isalin para maunawaan. Sa maliit na silid ng istasyon ng pulisya, bumagsak ang mabigat na katahimikan. Walang hiyawan, walang salitang pampalakas loob. Tanging kamalayan na ang maliit na bayan na iyon ay matagal nang kumakain ng kasinungalingan na inihahain ng mainit araw-araw. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa paglilinaw. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang mga chain message. Ang mga fragment ng pangungusap ay nag-uunahan. Ang pangalan ng karinderya ay paulit-ulit na binabanggit. Sumalakay ang pagkabahala. Ang mga taong kumain doon ay nakaramdam ng pagduduwal na dumating ng huli, tulad ng alon na sa wakas ay umabot sa kamalayan. Ang ilan ay sumuka hindi dahil sa amoy, kundi dahil sa alaala. Ang kutsara na itinaas, ang inunguya na dating itinuturing na masarap. Hindi naghihintay ang trauma ng paliwanag. Ito ay dumarating bilang isang pisikal na sensasyon na pumipilit. Sa health center, humaba ang pila.
Ang parehong reklamo ay inulit ng may iba't ibang tono, pagkahilo, pagduduwal, hirap sa pagtulog. Sinubukan ng mga health worker na pakalmahin, ipaliwanag na hindi lahat ng pakiramdam ng pagkakasala ay nangangahulugang pisikal na sakit. Ngunit hindi gaanong nakatulong ang paliwanag na yon. Para sa mga residente, ang katawan ay naging lugar ng alaala na hindi maaaring patahimikin. Bawat amoy ng pagkain ay nagdudulot ng hinala. Bawat hiwa ng karne sa plato ay naging banta. Mabilis na kumilos ang mga opisyal, isinara ang karinderya. Nilagyan ng tape, sinalyuhan ang pintuan, at pinalitan ng opisyal na closure banner ang menu board. Ngunit, huli na ang hakbang na yon para sa isang bagay na pinakamahalaga, ang may-ari ng karinderya ay nawala. Ilang oras bago ang malaking raid ay isinagawa, mas maaga siyang nagsara ng karinderya, pinatay ang ilaw, at umalis nang hindi nagpapaalam. Walang mahalagang bagay na naiwan, walang tanda ng pagkabahala. Na parang matagal na siyang naghanda para sa araw na yon. Ang investigasyon ay sinusubaybayan ang mga bakas na lalong kumukupas. Ang inuupahan niyang bahay ay bakante, maayos, at malinis. Inamin ng mga kapitbahay na nakita siyang may dalang isang katamtamang laki ng bag, sumakay sa sasakyan na hindi nila kilala. Walang destinasyon, walang tiyak na direksyon. Nakuha ng mga street camera ang malabong anino na hindi sapat na malinaw upang masundan. Sa loob ng ilang oras, naging pangalan siya na walang lokasyon. Naghalo ang pagkabahala ng mga residente sa galit. Mayroong humihingi ng sagot, mayroong sinisisi ang mga opisyal ng barangay dahil sa pagpigil ng ulat. Nagpulong ng emergency, ang mga salitang kapabayaan at tiwala ay nagbanggaan. Ang ilang opisyal ay yumukod, ang ilan ay nanatili sa kanilang mga dahilan na procedure. Sa gitna nila, lumitaw ang mapait na kamalayan na ang kabutihan na natanggap ay naging takip para sa hinala na dapat sana ay imbestigahan ng mas maaga. Dumating ang media. Itinutok ang mga kamera sa gusaling na yon ay tahimik. Ang mga malalaking headline ay bumanggit sa pangalan ng Laguna na iniugnay ito sa pangyayari na hindi mabubura. Nakaramdam ang mga residente ng pagiging binibigyan ng pansin, hinuhusgahan, na parang ang buong probinsya ay dapat magdala ng isang pagkakamali. Sa likod ng galit na yon, mayroong mas malalim na takot, gaano nakatagal nang nangyayari ito nang hindi nalalaman. Gaano karaming tao ang kasangkot, kahit bilang tahimik na mamimili lamang. Muling sinuri ang listahan ng mga nawawala. Ang mga pangalan na dati ay itinuturing na hindi mahalaga ay muling isinaayos. Ang mga mukha na dating dumaan ay naging mas totoo pagkatapos lumabas ang katotohanan. Nagsimulang makipag-ugnayan ang mga malalayong kamag-anak sa mga opisyal, nagtatanong tungkol sa mga kamag-anak na matagal nang hindi naririnig. Ang mga tanong na iyon ay dumating ng huli, ngunit kailangan pa ring sagutin. Pinilit ang maliit na bayan na alalahanin ang mga dating nakalimutan. Ang mga gabi ay naging tahimik sa ibang paraan. Walang malansang amoy, walang ilaw ng kusina na nakasindi. Ngunit hindi na madali ang pagtulog. Ang mga anino ay bumalik, hindi bilang amoy, kundi bilang posibilidad. Natanto ng mga residente na ang pinakatunay na panganib ay hindi ang krimen mismo, kundi ang ugali na lumingon sa ibang direksyon kapag mayroong pakiramdam na mali. Nagpatuloy ang investigasyon ng walang pangunahing suspect. Bawat ebidensya na natagpuan ay tila isang piraso na nawalan ng sentro. Nangako ang mga opisyal na habulin, binanggit ang koordinasyon sa iba't ibang probinsya. Ngunit ang pangako na iyon ay tila marupok sa pandinig ng mga residente. Natutunan nilang ang katotohanan ay maaaring dumating ng huli at ang salarin ay maaaring mawala ng maayos. Ang katotohanan na nagpagulo sa Laguna ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kinain, kundi kung paano ito nagtagal sa isang lugar na puno ng tao. Isinara ang karinderya, ngunit hindi pa gumagaling ang sugat. Ito ay nanatili sa kolektibong alaala bilang paalala tungkol sa halaga ng katahimikan at kung gaano kadali ang krimen ay magtago sa likod ng tila ligtas na rutina. Ang susunod na investigasyon ay lumipat sa isang mas madilim at mas organisadong direksyon. Mula sa mga natitirang tala, mula sa mga naobserbahang ugali, at mula sa mga huling saksing dumating, bumuo ang mga otoridad ng isang nakakatakot na konklusyon. Ang may-ari ng karinderya ay nagtatrabaho gamit ang isang planadong sistema. Walang pagsabog ng emosyon, walang bakas ng random na karahasan. Ang mayroon ay isang malamig na pag-unawa kung sino ang hindi hahanapin, sino ang hindi mamimiss, at sino ang hindi maitatala. Maingat na pinili ang mga biktima.
Mga taong walang malalapit na pamilya, walang permanenteng tirahan, walang kumpletong dokumento. Mga dayuhan na nabubuhay sa araw-araw na halos hindi nakatala sa kahit saan. Dumating sila sa maliit na bayan na yon bilang mga anino at umalis din bilang mga anino. Sa ganoong sistema, ang pagkawala ay hindi isang pangyayari. Ito ay pagpapatuloy ng kawalan na matagal nang naroroon. Pinalakas ng maliliit na bakas ang hinala na yon. Mga transaksyong cash na walang pangalan, mga huwad na supplier na lumilitaw lamang sa papel, at isang pattern ng oras ng operasyon na naayon sa pinakamahihinang human flow. Walang permanenteng saksi, walang matatandang empleyado. Ang paglipat-lipat ng tao ay naging bahagi ng mekanismo. Sapat na matagal para magtrabaho, sapat na maikli para hindi masyadong malaman. Kung may nagsimulang magtanong, hindi sila nagtatagal. Natanto ng mga otoridad na naintindihan ng gumagawa ng krimen ang mga butas sa lipunan at batas ng may katumpakan. Alam niyang ang ulat ng pagkawala ay nangangailangan ng nag-uulat. Alam niyang ang datos ng populasyon ay hindi laging kumpleto. Alam niyang ang kabutihan sa lipunan ay maaaring maging epektibong kalasad. Sa pagbibigay at pagbabahagi, binibili niya ang oras. Sa tahimik at maayos na paraan, binubura niya ang hinala. Hindi nangangailangan ng maraming tao ang sistemang iyon. Kailangan lang nito ang kolektibong kawalang pakialam. Ang pagsubaybay sa ruta ng paggalaw ay nagpakita ng parehong maayos na pattern. Walang rutang paulit-ulit ng masyadong madalas. Walang permanenteng stopover. Bawat desisyon ay tila ginawa upang maiwasan ang ugali. Maging ang kanyang pag-alis mula sa maliit na bayan na yon ay sumusunod sa parehong lohika. Mabilis, tahimik at walang drama. Sadyang pinutol ang bakas, hindi binura ng nagmamadali. Sa mga file ng investigasyon, ang profile ng gumagawa ng krimen ay nagbago mula sa isang misteryosong figura tungo sa isang operator ng sistema. Hindi siya isang impulsive killer, kundi isang crime manager na gumamit ng istruktura. Ang krimen ay nakasalalay sa pag-aakala na ang ilang tao ay hindi isa sa alang-alang, at ang pag-aakala na iyon ay mapait na napatunayang totoo sa loob ng maraming taon. Ang mga residente na dating nakaramdam ng kaligtasan ay nagsimulang maunawaan ang kanilang papel. Hindi bilang gumagawa ng krimen, kundi bilang isang kapaligiran na nagpapahintulot. Ang paulit-ulit na katahimikan, ang mga piniling dahilan, at ang pagpapanatili ng kaginhawaan ay naging hindi nakasulat na bahagi ng sistemang iyon. Walang isang malaking desisyon na nagpatagal sa krimen na ito. Tanging isang serye ng maliliit na desisyon na huwag magtanong. Natuklasan din ng investigasyon na hindi kailangang itago ang lahat. Sapat nang itago ang pinakamahalaga, ang pagkakakilanlan. Nang walang ulo, walang pangalan, walang kwento, nawalan ng kahulugan ang ebidensya ng pagkawala ng tao. Ang natitira ay mga piraso lamang ng datos na mahirap pagdugtungin. Dito pinakamalakas ang sistemang iyon. Binago nito ang tao upang maging mga numero na hindi tumutugma sa anumang table. Sa malamig na silid ng pagpupulong, tinalakay ng mga opisyal ang susunod na hakbang. Pinalawak ang paghahanap sa iba't ibang probinsya, pinahigpit ang koordinasyon. Ngunit sa likod ng planong iyon, mayroong tahimik na pagkilala. Ang paghuli sa isang tao ay hindi agad makakabawi sa pinsala. Ang parehong sistema ay maaaring lumitaw sa ibang lugar hanggat bukas ang parehong butas. Nagsimulang alalahanin ng mga residente ang mga mukha na dating itinuring na pansamantala. Mga palayaw, maliliit na ugali, paboritong upuan. Ang alaala ay dumating ng huli, ngunit hindi ito walang kabuluhan. Binago nito ang pananaw na bawat taong dumalo, gaano man kaikli, ay nag-iwan ng bakas na karapat-dapat igalang. Ang sadyang pinutol na bakas ay nagturo ng mapait na aral. Ang pinakamapanganib na krimen ay hindi ang pinakamaingay, kundi ang pinakaorganisado. Gumagana ito sa pag-aakala na ang ilang tao ay hindi isa sa alang-alang, at ang pag-aakala na iyon ay mapait na napatunayang totoo sa loob ng maraming taon. Naging madilim na tala ang kaso na iyon sa Laguna. Naitala sa opisyal na archive at sa hindi opisyal na alaala na mas mahirap burahin. Isinara ang karinderya. Sinaliuhan ang pintuan at kumupas ang warning banner sa ilalim ng araw. Bakante ang gusali, nababalat ang pintura, malabo ang mga bintana sa alikabok. Ngunit para sa mga residente, ang kawalan na iyon ang naglinaw ng isang bagay na hindi nakikita.
Ang malansang amoy ay tila nananatili pa rin sa isip, biglang lumalabas kapag humihip ang hangin sa gabi o kapag masyadong matagal na kumukulo ang palayok sa kanilang sariling kusina. Lumipas ang mga araw at sinubukan ng maliit na bayan na bumalik sa ritmo nito. Ang palengke ay bukas gaya ng dati. Naglakad ang mga bata papunta sa paaralan, muling idinaos ang mga handaan. Ngunit hindi kailanman ganap na bumalik ang mga lumang ugali. Naging mas mainat ang mga tao sa pagpili ng kakainan, mas matagal na tinititigan ang plato bago sumubo. Ang usapan tungkol sa lasa ay ngayon ay sinasamahan ng paghinto, na parang bawat salita ay maaaring magbukas muli ng pinto na gustong isara ng mahigpit. Hindi pa natagpuan ng salarin. Ang kanyang pangalan at mukha ay nananatiling anino na walang address. Inaanunsyo ng mga otoridad ang mga pag-unlad paminsan-minsan, binabanggit ang koordinasyon at paghahanap. Ngunit bawat anunsyo ay nagtatapos sa parehong pahayag, nagpapatuloy pa rin ang paghahanap. Para sa mga residente, ang pahayag na iyon ay tila walang laman. Ang kawalan ng katiyakan ay naging bahagi ng kaparusahan, hindi lamang para sa nawawalang salarin, kundi para sa mga naiwan na may tanong. Ang tanong na iyon ay patuloy na bumabagabag, gaano nakatagal inihahain ang katotohanan ito sa plato bago ito sa wakas ay nabunyag. Walang isang sagot. Bawat isa ay nagbibilang sa iba't ibang paraan batay sa alaala ng tanghalian, batay sa mga gabi kung kailan lumitaw ang amoy, batay sa mga mukha na hindi na bumalik. Naging malambot ang oras, humaba pabalik, humihingi ng isang kalkulasyon na hindi kailanman tumpak. Sa ilang bahay, inalis ang mga lumang palayok. Sa ibang kusina, ang mga pampalasa na dating ipinagmamalaki ay ngayon ay tila kahina-hinala. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay sumisiksik sa maliliit na bagay. Ang tawa na dating kasama sa pagkain ng sama-sama, ang papuri tungkol sa mura at masarap. Walang gustong umamin, ngunit marami ang nakaramdam na naging bahagi sila ng isang bagay nang hindi nila nalalaman. Nagpulong ang mga opisyal ng barangay para sa recovery meeting, inimbitahan ang mga psychologist at mga leader ng komunidad. Nag-usat sila tungkol sa trauma, tungkol sa tiwala na nabasag, tungkol sa kung paano muling ayusin ang pakiramdam ng kaligtasan. Mahalaga ang mga salitang iyon, ngunit mabagal ang paggaling. Ang sugat na nabuo ay hindi mula sa isang pangyayari, kundi mula sa isang mahabang serye ng katahimikan. Ang pagpapagaling nito ay nangangahulugang pagbabago ng ugali ng katahimikan mismo. Patuloy na ina-update ang listahan ng mga nawawala. Ang ilang malalayong pamilya ay sa wakas ay dumating na may mga litrato at huling pag-asa. Hindi lahat ng tanong ay nakakahanap ng sagot. Mayroong mga pangalan na nananatili ng walang impormasyon. Mayroong mga kwento na humihinto sa gitna. Ang maliit na bayan ay natutong tanggapin ang mapait na katotohanan na ang katarungan ay hindi laging dumarating ng kumpleto. Minsan ito ay dumarating bilang pagkilala sa kabiguan, hindi bilang isang maayos na pagtatapos. Ang gusali ng karinderya ay naging isang tahimik na monumento. Ipinagbabawal ang mga bata na maglaro malapit dito, hindi dahil sa pisikal na panganib, kundi dahil sa kwento na nakadikit sa mga dingding nito. Ang mga matatanda ay dumadaan sa kalsadang iyon ng mas mabilis. Sa ilang gabi, mayroong nag-akalang naamoy ang parehong amoy at pagkatapos ay natanto na iyon ay isang paulit-ulit na alaala lamang. Ngunit ang alaala na iyon ay sapat na malakas upang mapigilan nila ang kanilang hininga. Sa paglipas ng panahon, mayroong mas banayad ngunit makabuluhang pagbabago, nagsimulang tingnan ng mga residente ang mga dayuhan sa ibang paraan. Hindi nang may hinala, kundi nang may mas mulat na pagmamalasakit. Itinala ang mga pangalan, binati, kinilala ang kanilang pagiging naroroon, hindi perpekto, hindi pare-pareho, ngunit mas higit kaysa dati. Natutunan nilang ang kawalan ng atensyon ay ang pinakamapanganib na butas. Mahalaga ang aral na iyon at hindi lahat ay handang bayaran ito. Ngunit, dahan-dahang gumagalaw ang maliit na bayan na may pasanin na hindi maaaring itapon. Sarado ang karinderya, ngunit hindi kailanman ganap na gumagaling ang sugat. Ito ay nagbago ng anyo upang maging pag-ingat, upang maging tanong na ipinapasa, upang maging isang marupok na pangako na hindi na muling lilingon sa ibang direksyon kapag mayroong pakiramdam na mali. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa paghuli o pag-amin. Nagtatapos ito, kung masasabi itong nagtatapos, sa kolektibong kamalayan na ang katotohanan ay maaaring matagal na naihahain ng hindi natutuklasan hanggat pinipili ang kaginhawaan kaysa sa tapang.
At sa Laguna, sa isang maliit na bayan na muling bumalik sa takbo, ang tanong na yon ay nananatiling buhay. Nagpapanatili sa kanila nagising. Hindi lang tungkol sa nangyari, kundi tungkol sa hindi dapat maulit.